Magandang araw, mga ka-meds, medicines assistants. Ito po si Dino Tolentino. Subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel. Manood po kayo mga ginagawa kong video about medical assistance. Alam niyo po kung bakit. Dito po kayo makakakuha ng idea kung saang ahensya kayo pwedeng lumapit. Dito po kayo makakapulot ng idea at malalaman nyo kung ano po yung mga requirements, kung ano po yung mga bagay na pwede nyo ilapit tungkol sa pagpapagamot. Ako po ay hindi nagtatrabaho sa anumang ahensya. Ito po ay sinishare ko sa inyo batay po sa aking experience. So, manood lang po kayo ng aking video. Then, kapag nagustuhan nyo po, nakakuha kayo ng idea, ay subscribe nyo na lang po ako. So, ang pag-uusapan po natin ay tungkol dun sa ano po ba ang mga requirements para makapag-quotation ng medicine sa Globo. Ibig po sabihin nito, yung po kasing Globo Asiatico, doon po nagpupunta yung mga taong kailangan ng quotation sa gamot. Kung halimbawa po kayo nagpa-check up sa doktor nyo, ngayon syempre may reseta, yung reseta ng mga gamot nyo, kailangan nyo ilapit sa isang ahensya. Ngayon, lumapit kayo sa isang ahensya, nire-required po ang inyong quotation na dapat manggaling ang quotation ninyo sa Globo Asiatico. Yun po ay, yung Globo Asiatico, dun po ay maraming mga gamot na pwedeng ilapit dun. At ang ahensyang nilapitan nyo, ang silang nagbabayad po dun. So, ganito po yun. May mga requirements po yun. Hindi po sila basta nagbibigay ng quotation price, walang requirements ang pasyente. Kailangan po, formality po. Meron pong requirements. So, ito po yung mga requirements na kailangan kapag po kayo magpapakotation sa Globo Asiatico. Ang kailangan po ninyong taglayin doon ay ito. Yung pong reseta or prescription medicine. Yan po ay binigay ng inyong doktor sa inyo. Ngayon, kung lalapit kayo ng tulong at yung nilapitan yung tulong ay hinihinging quotation ay manggagaling mula sa Globo, taglayin nyo po yung inyong original na reseta po. Tapos, 2 government ID po ng pasyente. At kung hindi naman po si pasyente makakapaglakad, at ang lalakad po ay yung immediate na family member, kailangan po yung representative na yun, meron din po silang 2 government ID ng naglalakad. Ito po ay kailangan nyo makumpleto para po maproseso ang inyong hinihinging quotation price ng inyong medicine. So, yun po kapag hindi si pasyente ang maglalakad at meron kayong representative na maglalakad, 2 valid ID na pasyente, 2 government ID na naglalakad. Inuulit ko po sa inyo yan para po kumpleto pagdating nyo po doon sa Globo Asiatico. Kasi po napakahirap din po na pagdating nyo doon ay kulang-kulang ang requirements nyo. Hindi po kayo mapoproseso, matatagal-tagalan pa kayo kasi nga hindi kayo kumpleto. Kaya, ang aking sinasabi, pinapaliwanag ko sa inyo, paulit-ulit po, para mag-get nyo. Kung pwede nga po, isulat nyo So, yan po yung kailangan para makapag-request kayo ng price quotation ng medicine nyo po sa Globo Asiatico. So, makukuha nyo din po yun naman ngayon. Magantay lang po kayo. Depende po kung marami pong pila para sa price quotation kasi hindi lang din naman po kayo ang nagpapa-price quotation dun. Kaya mag-antay lang din po kayo. Mas maganda, agapan nyo at higit sa lahat yung kompleto ang requirements nyo para napoproseso po kayo. So, ito pa po. Ang Globo, yan po ay yung nilalapitan yung tulong. Sila po yung nagbibigay ng GL. Ngayon, ibigay nyo po sa Globo Asiatico. Ang tinatanggap naman po na lang mga GL, yung pong mga nanggagaling sa PCSO, yan po.
tumatanggap po ang logo ng GL dyan, nanggagaling po sa PCSO. Then sa Office of the President, yan. Then DSWD po, Calabarzon, or kahit po sa iba, basta po ni-request sa inyo ng price quotation na sa Globo magmumula, yung price quotation, yan po mga tumatanggap ng guarantee letter. Kasi minsan po kasi, pagka po guarantee letter yung nire-release nila, yung mga ahensyang nilalapitan ninyo, ano po yun. Kumbaga, ang ano po nila ay yung Globo Siatico, malakihan po yun, yung mga medicine na kailangan nyo. So, yun lang po. Sila yung mga tumatanggap ng guarantee letter. Yun po yung tinatanggap ng Globo. Paniguraduhan po. So, kung ako po sa inyo, kompletuhin nyo yung inyong requirements para po kayo makapag-price quotation, makuha nyo din po at makauwi po kayo ng matiwasay. Yan po ang pinaka-importante. Agapan nyo po, ipaserox nyo na po ang inyong mga daladarang ID, pati po yung reseta. Kasi yan naman po ay ibibigay yung original sa inyo at yung Xerox na naman po ang kukunin sa inyo. Kaya magpa-Xerox na rin po kayo. Bawat isang ID, 2 Xerox na po gawin ninyo para sigurado. Ganun din po yung reseta. Para po talaga maproseso kayo yung kumpletong inyong mga papel. Paulit-ulit po. Alam niyo kung ba't ako paulit-ulit po. Kung pwede, isulat niyo po sa inyong mga notes na ang requirements si ganito para po talagang magkaroon kayo ng idea at hindi po kayo makalimot na ayun yung mga requirements po. At agapan nyo rin po yung pagpunta kasi hindi lang nga po kayo talaga yung mga pumupunta dun. So, alam niyo po ba kung saan ang address ng Globo Siatico? Kung nandito po kayo sa NKTI, galing po kayong Cubao, baba lang po kayo ng Comuning, sumakay po kayo ng NKTI, baba po kayo dun. Then, makakita po kayo dun ng Jollibee. Lakad lang po kayo dun. May mga tricycle na pila po dun, kulay dilaw. Sabihin nyo po ay sa Globo kayo. Tataglay na po kayo dun. Basta, yun lang po yung palatandaan na madali. May tricycle po dilaw dun. Taglayin po kayo dun sa Globo Siatico. Pag po, makita nyo po yung NKT, dun yung katapat ng Jollibee. Ito may ano po doon. Mayroong daang kasadang papasok po, mayroong yung hilera ng tricycle. So, patid po kayo dun. Yun po yung pinakang madaling saan kayo pwedeng sumakay. So, yun po. Yan lang po at maraming salamat po at magtyaga-tyaga lang po kayo at lahat ng problema nyo magkakaroon ng solution. So, God bless po. Medicine assistance. Kung gusto nyo pong humingi ng tulong, ay pwede naman po kayong manood sa aking mga video na kung saan meron po kayong matututunan, makakakuha kayo ng idea kung anong ahensya na pwede nyong lapitan para makahingi kayo ng guarantee letter, financial assistance, at mga laboratory request nyo, or yung tinatawag natin mga hospital bill. About sa pagpapagamot po, sa aking mga video po, ay sinishare ko po yung mga na-experience ko kung paano humingi ng mga medical assistance, lumapit dun sa ganun ahensya. Ito po ay na-share ko po sa inyo nung times na ang nanay ko ay na-confine nun. So, sana po ay makapanood kayo ng aking video para kayo makakuha ng idea.